Mga kababayan, si Kamano po, ang inyong lingkod ay muli pong nagbabalik at tayo po'y magkumentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Tayo po'y magumpisa na. Komentuhan po natin mga kababayan. Ito po hindi binabalita halos sa mainstream media. Yung nangyayari po sa ating mga kababayan na katutubo, mga IT ng Boracay. Kung natatandaan nyo po, ito po ipinaglaban ni dating Pangulong Duterte na maipamahagi sa kanila ang kanilang sariling mga lupain. Pero bakit po ngayon, sa panahon po na tinatawag na bangag at bongit ng kanyang ate, ay muli po itong binabawi sa kanila dahil ito po yata'y tatayuan ng mga kasino, mga kababayan. Hindi kaya? Ito po, pakinggan po natin ang ating mga kababayang IT sa Boracay, ang kanila pong simpatya at sama ng loob sa gobyerno po ngayon ng binagoong Pilipinas. Pakinggan po natin ang ating mga kababayan na mga katutubo. Grabe ang ginagawa po ngayon. Puro pahirap. Ang lupang ito ay hindi lang basta lupa para sa amin. Ito ang aming tahanan, aming kasaysayan at aming kinabukasan. Dito kami isinilang. Dito lumaki ang aming mga magulang. Dito nakabaon ang alaala ng aming mga ninuno. Kaya napakasakit para sa amin na maranasan ang bigay-bawi. Noong una, ang lupang ito ay binigay sa amin sa pamamagitan ng klowa. Iyon ay simbolo ng pagkilala sa aming karapatan bilang mga katutubo. Iyon ay pangako ng mga ati ng Boracay ay may lugar sa sariling lupang kanilang minana. Ngunit ngayon, ang pangakong iyon ay tila binabawi. Tinanong namin ang aming sarili, bakit kami ang kailangang mawalan? Bakit ang lupa ng aming mga ninuno ay tila madaling kunin mula sa amin? Hindi kami nandito para magasik ng galit. Nandito kami upang ipagtanggol ang tama. Sa Department of Agrarian Reform, naririnig ba ninyo ang aming tinig? Ang hustisya ay hindi dapat ibinibigay ngayon at binabawi bukas. At kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay nananawagan. Pangulong Marcos, pakinggan ninyo ang tinig ng mga ati ng Boracay. Marami ang nagsasabi, noon ay binigay sa panahon ni Duterte, ngayon ay binabawi sa panahon ni Marcos. Hindi namin hinihiling ang espesyal na pabor. Ang hinihingi lamang namin ay hustisya. Ang hinihingi lamang namin ay paggalang sa karapatan ng mga ati. Kami ang mga kabataan, ngunit hindi kami tahimik sa harap ng kawalan ng katarungan. Ang laban na ito ay hindi laban ng galit. Ito ay laban ng may dangal. Laban ng isang komunidad na matagal nang narito bago pa man dumating ang mga resort, bago pa man naging tanyag ang Boracay sa buong mundo. Kung may tunay na nagmamay-ari ng lupang ito sa kasaysayan, kami iyon, ang mga ati. Kaya ngayon, sa ating prayer rally, itataas namin hindi lamang ang aming mga tinig, kundi pati ang aming mga panalangin. Hindi kami susuko, hindi kami uurong, at hindi namin ipagpapalit ang aming dangal at karapatan sa lupa. Kami ang ati ng Boracay, at ang laban na ito ay laban na may dangal. Laban ng katotohanan at laban para sa kinabukasan ng susunod na henerasyon ng ati. Ipaglaban ang lupa, ipanalo ang hustisya, dangal ng ati, hindi kailanman mababawi. Maraming salamat. Ang lupang ito ay hindi lang basta lupa para sa amin. Ito ang... Grabe na mga tabay, ibang klase. Naipamahagi na. Nasa kanila na sa mga kababayan nating katutubo, mga ati. Tapos ngayon, binawi na naman. Ibang klase naman kasakiman yan. Ano bang klaseng kasakiman yan? Mga kababayan, ibang klase. Ito po yan Nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, ipinaglaban po yan. Dahil talaga pong ang lupain, wala pa nga naman ang resorts. Tama po yung sinasabi ng ating mga kababayang ati diyan po sa Boracay. Wala pa ang mga resorts.
hindi pa tanyag sa buong mundo ang Boracay, ay pag-aari na nila ito. Kanila na yan. Sila ang unang tao riyan. Hindi po ba? Pero syempre po, nandiyan po kasi ang kasakiman. Kasakiman, una-una, ng mga oligarkiya. Mga kababayan, di umano. Pakinggan po natin ito pong panahon ni dating Pangulong Duterte. Ibalik tanaw po natin. Ibang klase. Kanyang ipinangako matapos ang rehabilitation ng Boracay Island, ipinamahagi na ng Pangulong Duterte ang mga agricultural lands at lands sa mga katutubong ati at iba pang lokal na residente doon. Kasunod nito, muling binigyan din ng Pangulo na walang itatayong kasino sa isla. Ang serdo ng balitang yan mula kay Bart Fedalco. Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pamamahagi ng lupa sa mga benepisyaryo ng Agraran Reform Program ng pamahalaan sa Boracay. Dito, ipinahayag ng Pangulo ang kanyang malasakit sa mga katutubong ati na matagal nang naninirahan sa isla. Today we acknowledge the farmers' important role in nation building as you work tirelessly to ensure food security across the country. I assure you that this administration will continue to protect and uphold your right to own, control, secure, cultivate, enhance, and reap the benefits of the agricultural lands you till. Nasa 3.2 hectares na lupa sa barangay Manok-Manok, Boracay ang pinamigay sa 44 na pamilya mula sa katutubong ati sa pamamagitan ng Collective Certificate of Land Ownership Awards. Bibigyan din ng mga ati ng mga pagasanay kung paano mas magiging produktibo ang kanilang pananim. I assigned General Simato and General si JLG. Sabi ko, stop the casino, sabi ko, ipadlock mo. Kasi yung gas padlock ito. And if I were the owner of the hotel, I should not be speculating of what will happen to me if I defy government. I said there's going to be no gambling, and that's it. Because we consulted the people here, the people in Boracay does not want the Yan po mga kababayan, ang nangyari po sa ating mga IT, mga katutubo na mga kababayan po natin sa Boracay. Ipinamahagi na po ni dating Pangulong Duterte yung kanila po mga lupa dahil sila po ang mga original na mga tao po diyan sa Boracay. Ang ating mga kababayang ati, mga kababayan, ibang klase, no? Yan po ay hindi po pinag-uusapan po yan masyado sa mainstream media. Pinigilan po ni dating Pangulong Duterte yan, lalong-lalo po yung mga kasino. Sino po ba may-ari ng mga kasino? Di po ba? Karamihan po ay mga oligarkiya, di umano, at mga politiko. Hindi po ba sabwatan? Ngayon, bakit po nila binawi ngayon? At naging squatter na naman ang ating mga katutubo, ang ating mga kababayang ati. Naging squatter po sila sa sarili nilang lupa. At talagang puwersahan po sila na pinaalis na para po mga squatter ang lumalabas po sa kanila. Ibang klase po. Nakakaawa po ang nangyari po dito po sa ating mga kababayan na mga katutubo. Yung sarili nilang pag-aari, lupain, sa kaninu-ninunuan pa nila, ay meron po naghangad, naging sakim, mga kababayan, dahil po sa sariling interes lamang, pang sariling interes, mga walang pagmamahal sa Pilipino, lalong-lalo walang pagmamahal sa mga katutubo nating kababayan na mga ati. Ano na nangyari sa OWA? Ano na nangyari sa DAR, sa Department of Agrarian Reform? Ano na nangyari? Ano na po? Bakit nyo binabawi? Ipinamahagi na. At marami pang ibinigay na pabor sa kanila noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Tinuturuan pa sila kung paano mamuhay. Hindi po ba? Sinusuportahan ng gobyerno pa sila noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Ngayon, imbis na suportahan ninyo, imbis na tulungan ninyo, ginigipit pa ninyo,
Lalong-lalo ngayon sa hirap ng buhay. Napakahirap ng buhay ngayon. Gigipitin mo pa. Dahil kasino ang kapalit. Mga hotel, kasino. Nakakalungkot mga kababayan ang nangyayari po sa ating bansa. Mga pagnanakaw, pamumulitika, at ito naman, pang sariling mga interes. Pera pa rin po. Pera. Grabe. Sino kaya mga politiko ang sangkot dyan, mga kababayan? At yan ay hindi naman matutupad at mangyayari kung walang basbas yan sa itaas. Dahil yan ay naipamahagi dahil sa itaas, sa Pangulo. Ipinamahagi po yan ng dating Pangulong Duterte. Ngayon, kung babawiin yan muli, hindi ba ito may basbas din ng pagbawi? Hindi po ba? Ubod naman yata ng sama. Nagpakasama naman po yata ng gusto. Hindi na yata nasiyahan sa pera ng taong bayan na nilimas nila, di umano. Pati ba naman ang pag-aari ng mga katutubo? Babawiin mo pa rin? Ano gagawin mo sa mga Pilipino? Ninanakawan na ninyo. Pati ba naman pag-aari, kukunin pa ninyo? Baka naman, buhay na buhay pa kayo, masunog na kayo. Di umano. Ibang klase na ang dadapo sa inyo, hindi kaya? Ibang klaseng karma na yata ang dadapo sa inyo, mga hindot kayo. Ibang klase po, mga kababayan. Yan po ang nakakalungkot po na pangyayari sa ating po mga kababayan katutubo na mga IT sa Boracay. Binigyan po ng respeto at pagpapahalaga ng dating Pangulo dahil ito po'y kanilang pag-aari, ninunuan pa na nila sa kanilang mga ninuno. Binigyan ng parangal, respeto at tinulungan, ngayon binabawi, mga kababayan. Kaya sinasabi, sa panahon ni Duterte, namigay ng lupa sa ati. Sa panahon na tinatawag na bangag at bongit na kanyang ate, binawi ang lupa ng mga ati. Pero pagdating po sa mainstream media, ang pinakamasama sa paningin nila ay ang dating Pangulong Duterte. Kaya nga pinatapon nila sa dahig dahil masamang Pangulo. Pero yung pinakamabuting Pangulo sa paningin nila, dahil po sa mali-maleta na sinasabi ng mga Marines at mga trolls na may mga mali-maleta rin dyan sa may Makati, may isang building at 3 palapag, ang pinakamasama sa kanila kasama na po ang mga magnanakaw na mga politiko at mga oligarko na handyan pa mga pulburon lord, mga smuggler. Siyempre po ang pinakamasama sa kanila, si dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Pero, ang pinakamabuti naman sa kanila, yung grupo rin yan, ay si Bongit na tinatawag na bangag. Dahil po sa maleta. Hindi po ba? Yan po mga kababayan. At sana po, loobin na maging presidente po si Inday Sara para po maayos na ng tuluyan yan. At maibabalik pong muli yan. Kung hindi po ibabalik yan dahil may basbas ng pagbawi, ay tinicheck naman po natin pag naging presidente si BP Sara ay maibabalik pong muli yan ang ibinigay ng kanyang ama. Hindi po ba? Nakakalungkot lang po. Ngayon pa itinapat kung kailan po napakahirap ng buhay sa patatanggalan ng pag-aari tahanan ang ating mga katutubo. Mga lintik lang ang walang ganti. Hindi po ba pag mga ganyan? Ibang klase. Maraming salamat po. At tayo po nalulungkot sa nangyayari po sa ating bansa. Lalo po ngayon sa ating mga kababayang katutubo. Dugot pawis po nila ang puhunan nila sa kanilang mga lupa ay napakabilis pong bawiin. Ibang klase. Maraming salamat po at siyempre po ipagdasal po natin ang ating mga kababayang IT na malagpasan po nila at muli po nilang mabawi ang lupa na talagang sa kanila. Sana po mabawi po nila.
sama po natin sa ating mga dasal. At maraming salamat po sa mga gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok, at ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy nagsusubscribe at mga nagko-comment, like and share. Mabuhay po kayo. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. At maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng tulong. Thank you po kay Eric Hershio ng Canada, kay Jim Aris ng United Arab Emirates, si Annie Jo, si Tatay Nick ng Canada, at si Mila Yi, Beiche Chiyoko, Kingston ng Hong Kong, si Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Phil Am, Chodorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi, Norma Garcia, Gay at Siena, Nancy Lumampao, Balance Vision TV, at Jesus Valdepena. Thank you po sa inyo, at ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. God bless po sa inyo lahat, mga kababayan. Tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye.